Kamusta po ang naging Christmas celebration ninyo? Sana po ito ay naging matahimik, mapayapa at sagana. At ilang araw na lang po ay sasalubungin na natin ang bagong taon, 2024. At bago po matapos ang taong ito, maglalabasan na po ang mga year-ender or yung mga year-end reports. Naglabas po ang palasyo ng year-ender tungkol po sa ating economic success. Sabi po dito sa Philstar Global, "We have done well. Palace touts economic success under Marcos. The Philippine economy performed well in 2023 despite lingering external challenges due largely to the administration's business-friendly measures and continued public spending as well as President Marcos's active promotion of the country as an attractive investment destination in his foreign trips, according to the government. The President embarked on 12 foreign trips, which the government said generated at least 757.33 billion pesos in foreign investment approvals from January to October, which are expected to create thousands of jobs." Ito po yung binabatikos ng iilan dyan na puro biyahe na lang daw ang ginawa ng ating presidente. Bumabiyahe man siya, pero dahil siya po ang ating presidente, siya po ang tumatayong national salesman natin. Ibinebenta po niya ang Pilipinas para sa mga investments at nagbunga naman po ang mga yun. So kahit na ano pa ang sabihin ng iba dyan, na biyahe lang daw ng biyahe ang presidente, iintindihin pa ba naman natin sila? Tanggap naman na po natin na hindi po nila matatanggap lahat ng magagandang ginagawa ng presidente. Lahat po ng ginagawa ng ating presidente ay hindi po makakasapat sa kanila. Wala pong magiging magandang ginawa ang ating presidente sa kanila. So bakit pa natin iintindihin kung ano man ang sasabihin nila? Dahil sigurado naman puro pambabatikos lang naman ang maririnig natin sa kanila. Hindi nila nakikita yung mga magagandang naging resulta ng pagbiyahe ng ating presidente. Kailangan pong bumiyahe kung gusto natin magkaroon ng mga investments, kung gusto natin pumasok ang foreign investors. Nakita nyo naman itong laki nito, 757.33 billion pesos in foreign investment. At yan po ay makakatulong ng malaki para magkaroon po ng jobs. Yung po ang kailangan ng bayan natin. Maraming trabaho. At dahil sa mga investments na to, expected po natin that this will create thousands of jobs. So kahit na anong negative pa ang ipakalat ng mga anti-Marcos dyan, hindi po maikakaila that the country is one of the best performing economies among Southeast Asian nations, according to Marcos's economic managers, posting a gross domestic product growth of 5.9% in the third quarter, outpacing its neighbors in Asia such as Vietnam, Indonesia, and China, Malaysia, and Singapore. O sigurado sasabihin na naman nila, sino ba ang nag-post niyan? Mga economic managers ni Marcos. So ang gusto nilang palabasin, porque mga economic managers ni President Marcos ang naglabas ng mga datos na to, hindi ka panipaniwala. Sino paniniwalaan natin? Yung datos ng mga anti-government? Ang gusto na lang paniwalaan natin ay yung mga ilalabas nila na datos. Sino ba ang gobyerno? Sino ba ang dapat natin paniwalaan? Bakit ayaw nilang maniwala na ang Pilipinas is the best performing economy among Southeast Asian nations? Sasabihin nila, look around you, walang nangyayari, walang pag-unlad, walang pag-asenso. Yun ang gusto nilang paniwalain ng tao. Hindi naman po basta-basta na lang maniniwala ang tao. What with social media? What with the internet? Na madali naman tayong mag-browse or mag-search sa internet para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang gusto nilang palabasin kasi, walang kwenta ang gobyerno natin at puro kasinungalingan lang ang nilalabas itong mga report o balita. Ang gusto nilang paniwalaan natin ay yung mga nilalabas nilang mga negative. Yung mga wala daw asenso, walang pag-angat, walang nangyayari sa bansa natin under President Bongbong Marcos. Sorry na lang po talaga sa inyo. Ang pwede nyo nalang gawin sa susunod na presidential elections,
tumakbo kayo sa posisyon ng pagka-presidente. Lalo na yung mga nagdudunong-dunungan dyan. Marunong pa kayo sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Akala nyo kasi si President Bongbong Marcos lang ang nag-iisip ng lahat. Marami po siya mga economic managers, marami po siya mga advisors. Pinag-uusapan po bawat galaw ng gobyerno. Pero ang gusto nilang palabasin, ang mga nangyayari ito ay puro desisyon lang ng isang tao, ni President Bongbong Marcos. Ganyan ba ang gobyerno natin? Hindi. Hindi naman one-man rule ang Pilipinas. Hindi naman presidente lang ang nag-iisip ng mga nangyayari sa gobyerno natin. Hindi lang naman nag-iisa ang presidente. Iisipin niya lahat kung paano umunlad ang Pilipinas. Hindi po. Bawat hakbang ng gobyerno natin, ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay pinag-iisipan po yan. So dun sa mga walang magawa talaga at ang gusto nila ay ibagsak ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Maghintay na lang po kayo sa 2028 at maglagay kayo ng panibagong presidente kung sino man ang gusto ninyo. Yung sa tingin ninyo ay mas magaling at mas matalino at mas magiging maganda ang patakbo kaysa kay President Bongbong Marcos. Until such time, wala po kayong magagawa dahil si President Bongbong Marcos po ang nakaupong presidente ngayon. So sabi po ng ating Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, 2023, we have done well. Given the circumstances, that is a very challenging year to say the least. The world market was far more challenging than initially expected, say at this time last year. We have done well because if you look at the way we have performed in relation to those many other countries, we have remained among the top performers, economic performers in Asia. The Philippines remained the best performer in Southeast Asia. The chief of the National Economic and Development Authority said, citing a December 13 report of the Manila-based Asian Development Bank. So nakita ninyo, sa Southeast Asia, tayo po, ang Pilipinas, remained the best performer. Hindi ba dapat matuwa tayo? Dapat maggalak tayo sa mga ganitong mga balita. Pero sad to say, imbis na ikatuwayan ng ibang mga kababayan natin, pilit pa rin po nilang binabagsak ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Although expected naman natin yan Kahit naman nung panahon pa lang ng kampanya, hindi ba't lahat na lang ginawa nila para hindi makaupo at makabalik ang mga Marcos sa Malacanang. Pero nagtagumpay ba sila? Hindi po. Balikan nyo yung mga pangyayari. Nagsama-sama po lahat ng mga anti-Marcos just to put down Bongbong Marcos. And yet, nanaig po ang kagustuhan ng majority ng Pilipino. And we all want Ferdinand Bongbong Marcos to be our president. Nakita nyo naman yung mga achievement. Sabi po dito sa balita, the country's inflation further eased to 4.1% in November, lower than the 8% posted in the same month last year and the 4.9% registered in October this year. Tapos ang maririnig natin, patuloy daw na pagtaas ng mga bilihin. Well, hindi lang naman po sa Pilipinas tumataas ang bilihin. Alam po natin yan, pero hindi kayo maniniwala dahil ang gusto nyong paniwalain ay Pilipinas lang ang tumataas ang mga bilihin. Pero kung pakikinggan po natin ang ating mga kababayan sa ibang bansa, sasabihin po nila sa inyo na mas mabuti pa dito sa atin dahil mas mataas ang bilihin kung saan mang bansa sila nandoon. And yes, mataas pa rin po ang bilihin sa atin. Pero ang paliwanag po ng gobyerno, the country's inflation further eased ng 4.1%. Hindi po nangangahulugan na bumaba na ang mga bilihin. Ibig sabihin, further eased. Bumagal po ang pagtaas ng mga bilihin. Pagdating naman sa unemployment, sabi po rito, unemployment in the country fell to 4.2% in October this year from the 4.5% in the same month last year based on the Philippine Statistics Authority's latest labor force survey. National statistician Dennis Mapa earlier said the number of unemployed Filipinos went down to 2.09 million from 2.24 million in October 2022. So bumaba po yung bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Di lalo na kapag nag-materialize na yung mga investment pledges
yung mga trabahong darating na inuwi ng ating presidente mula sa kanyang mga biyahe sa abroad. Sabi pa ni President Bongbong sa kanyang Facebook post noong December 7, "This is not just a number. Ito po yung bilang ng mga Pilipino na nagkaroon ng trabaho na dahilan para bumaba ang unemployment rate." Sabi niya, "It signifies the lives of millions of our fellow citizens who have found new opportunities. Our dedication to fostering an environment conducive to trade and investment is paying off." Dagdag pa po ni President Bongbong Marcos. Hindi po nga ba kasi nagkaroon ng report na tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho dahil dumadami po yung mga job opportunities? Well, dumaan po tayo sa isang pandemya. Kaya po talagang nahirapan ang ekonomiya natin. Ang dami pong nawalan ng trabaho, pero sa mga panahon nito, dumadami na naman po ang mga job opportunities. So anong ibig sabihin kapag maraming job opportunities? Gumaganda ang ekonomiya natin. At kapag gumanda ang mga oportunidad sa trabaho, maraming Pilipino ang magkakatrabaho. At tungkol pa rin sa inflation, sinabi pa rito, inflation is also expected to decline from 4.4% last year to 3.5% this year. So, ibig sabihin nito, pagkatapos bumagal ang pagtaas ng bilihin, bababa po ang inflation natin to 3.5% mula sa 4.4% last year. And of course, ang kailangan po natin dito ay pagkakaisa. Lahat po tayo kumilos. Hindi po uubra yung reklamo tayo ng reklamo at inaasa natin ang kabuhayan natin sa gobyerno. Kailangan din po natin kumilos ng sarili natin. Wala pong mangyayari kung trabaho ng trabaho ang ating administrasyon, pero tayo naman ay tatamad-tamad at hindi kikilos at aasa na lang sa ayuda ng gobyerno. Hindi po ganyan ang mga Pilipino. Tayo po ay kilala sa buong mundo bilang mga masisipag na tao. Let us do our part para umangat ang buhay natin. At kapag ang bawat pamilya ay kikilos para iangat ang buhay nila, edi sabay-sabay tayong aangat. Sama-sama tayong babangon muli. Again, asahan na po natin na may mga hindi tatanggap dito sa mga economic success ng ating gobyerno. Pilit pong nakapikit ang kanilang mga mata. Hindi nila makikita ang kagandahan na ginagawa ng gobyerno ni President Bongbong Marcos para iangat ang buhay ng bawat Pilipino. So bago po nating hanapin kung ano magagawa ng gobyerno sa atin, tanungin po natin ang sarili natin. Ano ang magagawa natin para sa ating gobyerno? Mula po sa Usapang Tito Manny, Merry Christmas po sa inyong lahat and a prosperous Happy New Year to all of us. Kayo po, ano ang masasabi niyo rito sa year-ender ng economic success under President Bongbong Marcos? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.